Napiling natin sa ating linya ng komunikasyon direktamente live mula ho dyan sa The Hague sa bahagi ng Netherlands ang isa sa mga Filipino accredited lawyers ng International Criminal Court, Attorney Gilbert Andres. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. At kumusta ho kayo? Magandang araw po sa inyo, Attorney Andres. Oo, magandang araw po. Oo, Bombo Dennis at Bombo Everly. Okay, kami ho'y napatawag sa inyo sapagkat may bagong development pala dyan sa International Criminal Court. Ano ho ba ang real score hinggil ho dito dahil last time may mga kumalat din na impormasyon, ngunit kalaunan ay may mga dagdag, may mga bawas. So sa inyo na ho manggaling, nandyan ho kayo, ano ho ba talaga itong naging resolusyon ng International Criminal Court regarding dun sa interim release request ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Oo, Bombo, Then just to clarify, I'm somewhere in Europe, Pero having said that, nabasa ko po yung kaka-release lang na desisyon ng pretrial chamber patungkol po sa interim release, at yun nga na deny po ng pretrial chamber yung application for interim release ni Mr. Duterte. At mayroon pong apat na kadahilanan. Una, mayroon pa rin posibilidad na magiging flight risk po siya. Dahil po sa mga statements niya na nagka-question po sa legality at legitimacy ng ICC arrest at detention niya. Ikalawa po, merong possibility na makaka-apekto po siya sa investigation kung i-release po siya dahil meron po siyang mga statements din na public na paigtingin niya pa yung war on drugs doon sa Davao kung ma-elect po siyang mayor. Ikatatlo po, meron ding possibility na baka mag-continue yung mga crimes charge against kay Mr. Duterte. Kasi yun nga, may public statements siya na paigtingin niyang war on drugs sa Davao kung ma-elect po siya. At ikaapat po, hindi po kinonsider ng pretrial chamber yung allegations tungkol sa fitness to stand trial kasi separate po itong issue. Okay, Attorney Andres, may mga initially bago ho ito na-release may pag-alma yung kampo ho ni dating Pangulong Duterte hinggil doon sa hindi raw nila na pinahintulutan ngunit na kalabas na medical result. Ano ho ba itong development din dito? Ito ho ba din ay may kaugnayan dito sa desisyon ng tatlong huwes na may hawak ho nito dyan sa chamber, Attorney Andres? Yung issue naman ng tungkol sa medical at standing ni Mr. Duterte, separate issue po siya, hindi po siya kinonsider na ground po dun sa application for interim release dahil po magkakaroon po ito ng separate na proseso. Meron ngang kakapilabas din na submission ng Office of the Prosecutor kung saan sinabi ng Office of the Prosecutor nag-suggestion na dapat magkaroon po talaga ng panel of experts na magsuri kay Mr. Duterte doon sa neuropsychiatry at ibang fields pa po ng psychology at psychiatry. Kaya antabayanan po natin dahil separate po na issue po yan. Alright. With this development po, attorney, na pag-reject po ng International Criminal Court dun sa interim release, is it possible na po ba na mag-proceed na ang International Tribunal para po sa pagtatakda ng confirmation of charges laban sa dating Pangulo, or maaari pa po mag-file, mag-submit ng panibagong submission ang defense team ng dating Pangulo para po sa kanilang apila ulit dun sa interim release? Oo, Bombo Everly, yan nga yung panalangin namin at hope namin na matuloy na po ito sa confirmation of charges. At in fact, gusto po namin na sana within this year, sana maging pamaskong handog po ito, yung pag-schedule po ng interim release. Ngunit, having said that, alam ko naman po na mayroong separate process for that at
meron pong susundin ang ICC Pretrial Chamber, but we really hope na ma-schedule na po yung confirmation of charges within the year 2025. Okay. So, Attorney, siguro ito na lamang ho, ano ho ang susunod na magiging hakbang dito sapagkat yun, na-postpone nga yung confirmation of charges. So ano pa ho yung mga nakahanay na po pwedeng antabayanan ng atin hong mga kababayan, lalo na yung mga interesado ho dito sa usapin po na ito? Yung first step na to, yung pag-determine doon sa fitness to stand trial Mr. Duterte, which is a separate process. So yun nga, ang gusto ng prosecutor ay magkaroon ng panel of experts at ang ICC Pretrial Chamber pwede din pong mag-appoint ng panel of experts ito. So titingnan po, susuyiin at titingnan po lahat ng facts at data po. Number 2 ay kung mayroon na pong determination ng fitness to stand trial ay i-schedule na po agad-agaran yung confirmation of charges. At sa akin pong estimate, alam ko po mahirap na po talaga estimate kailan po mangyari ito. Pero ang sa tingin ko po, ang pag-determine naman ng fitness to stand trial, hindi naman po yan taon-taon. Sa tingin ko po, months lang po yan, reasonable period of time. Pero gusto ko yung pong i-reiterate para po sa hanay ng mga biktima ng war on drugs, sa tingin po nila fit to stand trial si Mr. Duterte. Kasi kinakausap pa nga siya ni VP Sara, di ba? At mayroon pang public statement si VP Sara na okay naman si Mr. Duterte, nag-usap pa sila tungkol sa politika, flood control at sa love life po. Ayan, with that, maraming salamat po, Attorney, at from time to time kami ho'y makikipag-ugnayan din po sa inyo. And of course, dun din sa kabilang panig para malaman kung ano mga development. Thank you so much, Attorney. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Mga kabombo, mga Kastar Nation, direkta po mula dyan sa bahagi ng Europa, si Attorney Gilbert Andres ng Center Law at isa sa mga Filipino accredited lawyers ng International Criminal Court.